Ang pasabog yata na tinutukoy nila dito sa umano'y pagharap ni Ginoong Matibag sa court ay yung affidavit nitong si Las Cañas na tumutukoy daw kay VP Sara na dating mayroon Davao na siya rin pong bahagi ng Oplan Tokhang. Anong take niyo po doon? Well, para sa akin, hindi na masyadong material yun sapagkat nakita na rin naman yung mga pagbabanta ng Vice President Sara Duterte. At saka ang pinag-uusapan naman dito ay hindi grave threats, hindi inciting to sedition. Wala naman sa ating saligang batas na ang ground for impeachment ay grave threats or inciting to sedition. Bakit ang parang nangyayari ngayon sa tingin ng taong bayan, ang pinag-uusapan nila, nagkaroon ba ng grave threats? Nagkaroon ba ng inciting to sedition? Hindi yun Ang sinasabi ng saligang batas, high crimes. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung bang grave threats at saka inciting to sedition constituted high crimes? Yung bang alleged grave threats niya, high crime ba yun? Wala akong narinig sa ating mga senator judges, wala akong narinig sa ating mga lawyers ng prosecution defense panel na nagsabing, do you consider the grave threats and the alleged inciting to sedition as high crimes para magwarrant ng impeachment ng isang impeachable official? Narinig ba ninyo na dinefine nila what is a high crime? Maging ang Korte Suprema ay wala pang definition dito, Pero para sa akin, ay dapat na ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po grave threats ang ating pinag-uusapan dito. Hindi po inciting to sedition. Kasi ang grave threats and inciting to sedition, yan ay nasa revised penal code. Yan ay recognizable by a regular court at hindi ng impeachment court. Dapat sasabihin nila na yung mga pagbabantang yan, ay ang mga yan, ay ito ba ay may tuturing na high crime? So yun, gano'n So sa akin, ano kinalaman noong kay Las Cañas para ipatunayan pa yung high crimes na yun. At pangalawa, parang lumalabas na yun daw ay unsigned. Kung yan ay unsigned, siyempre tama rin naman ang defense panel. Sabihin bakit niyo pinag-uusapan yan Hindi naman yan na permado. Sino ang makakapagpatunay na yan ay talagang pinirmahan? Kung yan ay unsigned, ito kasi sinasabi nila, hindi notaryado. So para sa akin, nag-aksaya lamang ng panahon ng prosecution para i-present ang nasabing mga dokumento na hindi naman pala admissible in evidence. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.